Mahalaga na pag-usapan natin ito dahil pagbalik sa Mega Manila, ang dinadalang balita doon, nung tinatawag nating mawalang galang, hindi tayo nakikipag-away kung kanino man, nais lamang nating ituwid yung misinformation or malinformation, yung fake news na lumalabas. Ang nakalagay sa isang banner story ng isang kilalang broadsheet, pinalalabas, pinag-utos ng Korte Suprema sa mababang kapulungan na ilabas ang kopya, the original copy of the General Appropriations Act. Mali. Ang kautusan ng Korte Suprema ay dalawang bagay. Ilabas ang original copy ng enrolled bill, iba po iyon sa General Appropriations Act. At ilabas yung original na kopya ng General Appropriations Bill. At ito ay nagbunsod dahil tayo ay nag-file ng motion to issue subpoena ducis tecum at obligahin ng Korte na ilabas ng mababang kapulungan yung original copy ng enrolled bill at yung original copy ng General Appropriations Bill. Why? Because Congressman Sid Ungab of the 3rd District of Davao, and more so President Rodrigo Roa Duterte, when we first presented this discovery, hindi namin kailanman sinabing may blanco sa GAA. Walang lumabas sa aming bibig na may blanco sa GAA. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratified, pirmado at i-final din ng miyembro ng BICAM kung tawagin diyan sa House of Representatives, Bills and Index Service noong December 11, 2024 around 4 o'clock in the afternoon. Magkaiba kasi yung GAA. Yung GAA, pag yan ay hindi mo pinirmahan, mananatiling GAB yan. Nagiging GAA siya from GAB pag pinirmahan mo. Pero bago ka maging GAB, pupuntahan mo yung pundasyon, yung Bicameral Conference Committee report. Pag yun ay i-final na dahil aprobado, pirmado, ratified at i-final sa House of Representatives Bills and Index Service, wala nang ibang pwedeng gawin doon kundi printing na lang nung tinatawag na enrolled bill. Kaya ipinapalabas natin yung enrolled bill nang sa ganon makita natin, malaman at matuntun kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report. Sino yung makating kamay na naglagay ng mga halaga sa blankong yan? Mahalaga nating malaman yun dahil doon pa lamang ay may krimen nang naganap. Yan ay falsification of a legislative document. Sapagkat pag natapos na sa BICAM, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng galawin kahit isang blankong item dyan. Malinaw yun. At nung naiipit na sila, una nilang sinabi na nagsisinungaling daw kami at sinabi naming may blanko sa GAA. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Makikita natin na yung direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay mag-gaslight to change the narrative and suit yung kanilang narrative. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Yun nga ang kini-question natin. Bakit nagkaroon ng halaga bigla doon sa GAA? Blanko yung Bicameral Conference Committee. At nung naiipit na sila, ang tinuturan na ng mga mambabatas sa mababang kapulungan, ang sinasabi na, yun daw po ay ministerial duty na lamang at ang naglagay ng mga halaga ay yung tinatawag na miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Staff o yung miyembro ng Committee on Finance ng Senado, tinatawag nilang Technical Working Group. Dito mo makikita kung paano tayo patuloy na binubudol ng administrasyong ito. Nung sila'y ipit na, ang ituturo nila, yung mararangal, yung matitino, yung mga tapat, yung mga honest na empleyado ng House of Representatives. Hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na merong maglalakas na loob na isang empleyado ng Senado o ng House of Representatives na makikialam sa blankong yan. Bakit? Malinaw sa ating saligang batas. Article 6, Section 24, pakicheck nyo na lamang. Malinaw yan.
that all appropriations bill shall originate exclusively from the House of Representatives. Ibig sabihin, yung mga halal na mambabatas. So kung empleyado ka lang, wala kang otoridad. Kaya natin hinahanap kung kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga diyan sa blankong items of Bicameral Conference Committee report. Nais nating malaman, babae ka ba? Lalaki ka ba? Taga-Malacanang ka ba? O taga-Kongreso ka? O marami sila? Ito ang ating dapat malaman sapagkat kailangan lahat ng Pilipino, kahit kayo, ay kasali sa usaping ito. Hindi para sumang-ayon dito sa aking inilalahad sa inyo. Kung hindi para magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, sarili ninyong paninindigan, sarili ninyong pananaw. Bakit kanyo? Pera nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino yan. Pera nyo ang linulustay sa maling proseso ng pagpasa ng tao ng budget. At yan ang dapat nating pag-usapan, hindi yung mga deflection, diversion, or continuing deception na ginagawa ng Marcos administration. Kagaya ng ano? Yung isa pang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit natin sinasabing ito'y huwad? Kukunin ko na rin ang pagkakataong ito. Malinaw din sa ating saligang batas. Article 11, Section 4 of our Constitution. Ang sinasabi, kung gagamitin mong behikulo o sasakyan papuntang Senado bilang impeachment, yung Article 11, Section 4, yun yung 1/3 na miyembro ng mga House of Representatives ang pumirma para automatic transmittal na yung impeachment complaint, magiging articles of impeachment at tutuloy na ito sa Senado. Malinaw doon na dapat ito ay verified impeachment complaint. Anong ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Unang-una, ang nagtakda niyan ay ang ating saligang batas. Ulitin ko, Article 11, Section 4. Tumungo tayo sa kahulugan ng verified complaint. Tingnan po ninyo yung tinatawag nating rules of court. I believe that is Article 7, Section 4 of the rules of court. Ang nakalagay doon para ka ikonsidera na ikay isang verified complaint, dapat ito, unang-una, nabasa mo. Pag nabasa mo, kinakailangan naintindihan mo. Pangatlo, dapat ito ay base sa iyong personal knowledge o hindi kaya base sa authentic records. You have to help me do the math. Baka maaring mali ang pag-unawa ko. Binibida nila, binabandera nila, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras na trabaho. Sa isang oras, meron lamang 60 minutes. Kung babasahin mo yung 33 pages na verified impeachment complaint ang titulo nila, kung babasahin mo ng totoo, nanamnamin mo, iintindihin mo, bago mo pirmahan, dapat yan siguro tig sa 10 minuto. Sa isang oras, 6 na mambabatas lamang ang pwedeng pumirma. Sa 7 oras na trabahong walang break, walang toilet break, walang lunch break, walang merienda break, walang break, ang makakapirma lamang ay 42. Kung tig 10 minutes. Sabihin na nating mabilis sila, matatalino sila, at sadyang marunong mag-speed reading. Di gawin nating 5 minutes each. Kahit na 5 minutes each, 84 ang maximum na makakapirma. Saan galing yung 215? Therefore, hindi ito yung requirement na itinakda ng ating saligang batas na dapat verified impeachment complaint. Therefore, hindi ito pasok sa definition ng tinatawag nating rules of court. Therefore, hindi rin ito papasok sa definition ng verified impeachment complaint ng sariling rules of procedure ng House of Representatives. I think it's Article 2 or Article 3, Section 2 or Section 3 of the rules of procedure of the House of Representatives. So makikita natin yung patuloy na panawagan ng hakbang ng maisog to uphold, respect, and defend the Constitution. Hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan, kundi bagkus yung mga naninilbihan sa ating pamahalaan, yung mga elected, kahit na yung appointed. So ito ang dapat nating maging usapin
At lagi kong sinasabi, tayong mga Pilipino, we should all come to a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. Kinakailangan na intindihan natin. The midterm election na to will serve as a referendum. Tayo ba ay sang-ayon sa 3 taong baluktot na pamumuno ng kasalukuyang administrasyon? Kung kayo ay masaya, pagbigyan nyo sila, ipagpatuloy nyo pa ng another 3 years. Kung kaya ninyong kumbinsihin ang sarili ninyo na mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayon kesa sa 1,000 piso ninyo 3 years ago, wag ninyo akong tingnan, wag ninyong tingnan yung mga Duterte certified senatorial candidates. So, wag ninyong tingnan ang hakbang ng maisog. Marami akong nakakaharap, nagpapasalamat sa serbisyong ating ginagawa na naghahatid ng mga tamang information at pinaglalaban ang karapatan nating mga Pilipino. Subalit, alam mo ninyo, dapat ang ating mindset para tayong isang pamilya, na lahat tayo ay may pangarap na umunlad at umasenso bilang pamilyang Pilipino. Hindi natin pwedeng iasa lamang sa smaller segment, halimbawa yung isang pamilya. Hindi mo pwedeng iasa lamang kay ate, kay kuya, kay bunso na sana magtrabaho ka ng maigi para yayaman ang buong pamilya, matutulungan mo at nasa balikat mo ang magandang pag-asa ng ating pamilya. Ganon din sa ating bansa. Dapat dito tulong-tulong tayo. Hindi lamang ako, hindi lamang ang hakbang ng maisog, tayong mga Pilipino. We should all be willing to do our share in nation building, to help each other to experience both the joy, the difficulty, the challenges, and sufferings. So ito ang aking mensahe sa aking pagbisita muli dito sa Cebu at pakikiisa sa gagawing indignation rally. Ito ang ating pag-usapan. Hindi yung mga deflection, diversion, and continuing deception of this administration para maiwasan nila itong anomalous, illegal, invalid, unconstitutional, and even criminal passage of the 2025 national budget. Huwag tayong lilihis sa totoong usapan. Ang totoong usapan ay ang anomalous and illegal unconstitutional 2025 budget. Ang usapan pa rin ay ang inflation, ang patuloy na pagtaas ng kahirapan, ng kagutuman, ng kriminalidad at ng droga. Ito ang usapin. Huwag tayong palilihis, hindi yung patuloy na political persecution, hindi yung lagi na lamang sasabihin ang mga kasama ni Pangulong Duterte ay pro-China. Saan ka nakakita na mismong presidente o leader, kung leader ka mang maituturi ng ating bansa, ang siyang naggagatong at higit pang pinapainit itong hidwaan sa kanyang isip sa pagitan ng Pilipino at ng bansang China. Hindi dapat ganoon ang pananaw ng kahit na sinong national leader. Dapat yan ay pinagtutulong-tulungan natin to diffuse and de-escalate the tension there in the South China Sea. Sapagkat, lagi nating tatandaan, I think Article 117 of our revised penal code, yung panggagatong dyan sa issue ng South China Sea, that is also a criminal violation. Hindi ba? That is fomenting dispute with our neighbor, China. Paano na lang yung ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at mainland China? Paano kung sila ang makaranas ng retaliation? Hindi ng Chinese government, kundi ng mga Chinese. Pag napikon, kursunadahin o paglaruan yung ating mga kababayan, paano sila? Sinong poprotekta sa kanila? Kaya nga sila nagpakalayo-layo para kumita ng marangal at higit na may oportunidad dahil hindi nila makuha dito yun. Tapos gagatungan pa natin. 'Di ba? That is inciting to war. So ito dapat ang ating pinag-uusapan, hindi yung kung ano-anong diversionary, hindi yung kung ano-anong patuloy na deception. And again, sabi ko nga din noong proclamation na rally ng Duterte approved and certified senatorial candidates, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang kalaban at tutugis sa mga nambubudol na patuloy sa ating mga Pilipino. Magandang hapon sa inyong lahat.